Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Ito ni Nurse Ivan itong si Doc Luke na dadaganan pala ng isang kisame at hindi nga ito makabangon. Kaya naman nakita nila ni Nurse Karen at agad nila itong tinulungan. Ngunit hindi nga daw nila mabuhat itong nakadagan sa paa dito ni Doc Luke. Kaya naman agad na sinabi ni Nurse Karen dito kay Nurse Ivan na kailangan na nga silang humanap ng tulong. At agad naman lumabas itong si Nurse Ivan, ngunit natanaw niya itong si Zoe na umiiyak. At nakita niya nakahandusay itong si Moira sa kanyang harapan. Bumalik si Nurse Ivan dito kay Nurse Karen. At agad niyang ibinabalita dito na wala na nga daw itong si Moira. Halos hindi makapaniwala itong si Nurse Karen sa kanyang nalalaman. Samantalang, doon naman sa labas kung saan ay nataranta na nga ang ilan dahil sa mga hindi pa nakalabas. At biglaan namang dumating itong si Regan at pati na rin itong si Miko at pati na rin itong si Harry. At nais nga nilang hanapin kung nasaan itong si Annalyn. Ngunit pinipigilan sila dito ni Giselle dahil nga delikado nga kapag pumasok sila sa loob. Habang hinahanap naman ni Aling Susan doon si Annalyn ay nakita naman itong si Joy na sugatan rin at nagmamakaawa dito kay Aling Susan na tulungan siya. Kaya naman naalala dito ni Aling Susan ang mga ginagawa dito ni Joy sa kanya. Kaya hindi niya ito tinulungan dahil nga masama nga daw ang ugali nito. Dumating naman doon si Josa sa isang lugar kung saan ay hinahanap nga daw niya ang kanyang kaibigan na si Bogs. Agad naman sinabi ng isang lalaki na pati na rin ang cellphone shop ay wala na, nasama nga doon sa gumuho na building. Tinawagan naman ni Josa ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi naman ito makontak dahil gusto niya makita ang cellphone na binibenta noon. Samantalang, doon naman sa flower shop sa building kung saan ay magkasama nga itong si Lynette at RJ. At marami na nga dugo na nawala dito kay RJ. Ngunit agad niya na sinabi dito ni RJ na nauuhaw daw ito. Naghanap naman ng tubig itong si Lynette. Ngunit ang nakita lamang niyang tubig ay yung nilagay doon sa bulaklak. Ayaw nga daw sanang inumin dito ni RJ dahil madumi nga daw ito at baka ay lalo lang siyang magkasakit. Ngunit ito namang si Lynette ay siya nga ang unang uminom dahil sanay naman daw sila noon ni Josa. Kung sasakit ba daw ang kanyang tiyan ay hindi siya pwedeng uminom. Ngunit hindi naman daw sumakit ang kanyang tiyan kaya pinainom na dito kay RJ. Hanggang sa humingi na nga ng tulong itong si Lynette ngunit wala pa rin makakita sa kanila. Samantalang, naghahanap naman ng gamit itong si Annalyn at si Doc Lendon. May mga nakita ngang gamit ito at handa na nga nilang gawin ang procedure upang matanggal nga ang pressure dito kay Moira. Ngunit nakita dito ni Annalyn na hindi nga kaya dito ni Doc Lendon, nanginginig ang kanyang kamay. Kaya sinabi dito ni Doc Lendon na si Annalyn na nga daw ang gagawa. Ngunit hindi makapaniwala itong si Annalyn at tila ay nagdadalawang isip nga ito. At ayaw pa nga sanang pumayag dito ni Zoe dahil walang kasiguraduhan kung mailigtas nga nila ang kanyang ina. Ngunit naghihintay lamang itong si Annalyn at Doc Lendon sa signal na gagawin dito ni Zoe. At kalaunan ay pumayag din ito alang-alang sa kanyang ina na mailigtas. Kaya ito ang dapat nating aabangan.